Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, yung hinahamon po ng isang representante na kabilang po sa Bicol Saro Party List na walang iba kundi si Terry Ridon, na siya pong umuupo ngayon dyan sa hearing ng yung mga floodgate fiasco, no? Hinahamon niya po kasi dati si Baguio Mayor Benji Magalong na ilabas yung mga pangalan ng mga corrupt na mga mambabatas. Kasi sabi po ni Magalong, sila lang naman dyan, no? Yung mga ibang mambabatas dyan, matagal na pong talagang nagdadalamhati. Yun na lang po ang tawag ko, Mayor Magalong. Matagal na pong ini-echo ni Mayor Magalong yang mga yan na maraming tiwali na mga hindi naman kongresista, mga mambabatas. Kasi yung iba dyan, kontratista, naging mambabatas, at mambabatas, naging kontratista. So sila po ang kumukuha ng proyekto, gawa-gawang proyekto, kunwari may proyekto sila, para naman mabigyan sila ng milyon o bilyong-bilyong pondo. Ngayon po, since ongoing po yung hearing dyan sa floodgate, tama naman, di ba? Sa flood control project, no? Na isa lang na po nga dyan si Secretary Bonoan ng DPWH. Ngayon po, ito na, nag-call na si Benji Magalong sa GMA News, mga kababayan, no? Unahin na natin to bago yung kay mga retired justices tungkol sa impeachment. Okay, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po sa GMA News Online, Baguio's Magalong ready to face inquiry on corruption case. Ayan na po, or corruption claims. Ayan na po, Representative Terry Ridon. Nag-aantay lang siya ng imbidasyon. Do you have the balls? Ngayon, ipinasa sa'yo ngayon yung bola. Ikaw ba? May lakas ka ba ng loob para tuluyan nating malaman sino yung mga pangalan na ilalabas ni Benji Magalong na mga mambabatas? Sino-sino sila? O kaya mga politiko, whether national or LGU? Dapat nating malaman yan. Opo, ito po. Baguio City Mayor Benjamin Magalong said he is waiting to be called to Congress after he claimed that there were lawmakers receiving payoffs from government projects. In an interview during the unveiling of the artificial groundwater recharge facility in Baguio, Magalong shared that he was very enthusiastic. Talagang sabi niya, payag ako dyan, tawagin nyo lang ako to attend, but has yet to receive a summon. Quote, in public naman nagsalita si Congress Ridon na ipapatawag niya ako sa Kongreso. Nag-ihintay nga ako at nagtataka nga ako, hanggang ngayon wala pa. Ongoing lang naman yung hearing nila. Ayan Congressman Ridon, kinall out ka na. Kaya nga sabi ko sa'yo, now the ball is in your hands. Do you have the balls to call him? Do you have the balls to learn that some of your colleagues there in Congress or senators or even the LGUs or other public officials are involved in this floodgate? Floodgate na lang. Flood control fiasco. Baka naman isa dyan, kaibigan mo. His statement followed after Bicol Saro Representative Terry Ridon challenged Magalong to show evidence backing up his claims of congressmen receiving 30% to 40% kickbacks. Ayan. Ang gusto nating makita mula kay Magalong, sabi ni Ridon, with due respect to him, asan po yung ebidensya na 30% or 40% kinukuha ng legislator, particularly ng mga kongresista o mga senador. As soon as we do a review, he should be invited to provide an actual presentation dun sa kanyang binagabanggit na 30 to 40%. Ayan hinamon talaga po, hinamon. We have to be able to subject it to actual scrutiny as well. Kung talaga bang may batayan. Wala naman po tayong sinisinot dito Kung meron talagang legislator involved, kung meron po talagang agency official involved, kung may pakita niya kung sino ang mga yon, well and good, papalakpakan natin siya. Correct. Maski na ako po, ngayon, ngayon po, Representative Ridon, ito na po, sinasabi ni Mayor Benji Magalong,
ready siya. Siguro kumpleto na po kanya ang kanyang black book. Nandoon na sa kanyang black book, hawak niya na. Ngayon, ibigay mo Mayor Magalong kay Terry Ridon. Kailangan ikaw mismo personal lang magbigay sa kanya. Huwag mong ipapaabot kasi malay nyo, kasangkot pala, yung iaabutan mo hindi na makarating kay Ridon. Lost in translation na, nawala na, o di kaya ano nung nangyari doon sa inabutan mo, natambangan na. O kasi yung mga yan, pag alam nila na yung mga pangalan nila, ichuchuchu nila sa mga amo nila, at yung amo nila parang si Sara Duterte, wag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako, o yan. Mas maganda kung si mismong Magalong ang mag-hand over ng mga ebidensya kay Ridon para po walang mawawala. Sigurado tayo dahil sigurado po si Benji Magalong na meron na siya. Hinahamon niya nga eh. Nag-aantay lang ako ng tawag ng summons. O ngayon, Ridon, the ball is in your hand. O wag mo nang sabing i-review pa. Eh kung may ebidensya naman na, ha? Kung factual yung mga ebidensya ni Magalong, eh di siyang masunog kung hindi totoo. 'Di ba? Inilabas niya eh. Kumbaga ano 'yon, impromptu na. Oo, ito na to eh. Naimbestigahan ko nung matagal na. Ito sila oh. Dati kontratista sila, ngayon naging mambabatas, tapos naging mambabatas, gumawa ng kunwaring proyekto, o di kaya sila ang ginawang may lobbyist, mga philanthropist, o di ba? Ganun lang po mga kababayan. So Representative Ridon, si Magalong na isa lang mo para magkaalaman na tayo. Kasi ang hirap sa atin mga kababayan, puri hearing. Ang maganda sana dyan, no, dapat ang NBI aktibo sa pag-iimbestiga. National Bureau of Investigation yan eh. Kung meron silang nabalitaan na korupsyon, na ito tulad ni Magalong, matagal na pong nagngangaw-ngaw yan. O dapat kinausap nila si Magalong o Mayor Magalong, kumausap yung mga NBI, karamihan din diyan mga abogado po yan, mga lawyers yan. O pumunta kayo sa prosecutor's office sa DOJ. O sabi nyo, we need some prosecutors. Kailangan naming maimbestigahan ito kasi sinabi ni Mayor, ito po yung mga public officials, government officials na sangkot dito sa korupsyon. Iimbestigahan nyo, no? Kung pwede, months long, 60, 90 days o kalahating taon, extensive na pag-iimbestiga na hindi nalalaman ng mga official na iniimbestigahan sila. Ngayon, pag nakakuha na kayo ng sapat na ebidensya, maliwanag na sapat na ebidensya, mga video evidences ng corruption nila, mga dokumento na nagtitrace ng corruption nila, i-forward sa prosecutor at prosecutor will determine if there is a probable cause. Pag meron, hihingi na ng warrant of arrest sa judge. Ganon po yung ginagawa dito ng mga FBI. Kung ang Senate o yung House of Representatives dito, federal, halimbawa o gano'n, iimbestigahan sila. Hindi nila alam yan, iniimbestigahan na sila ng corruption. Wala silang kaalam-alam dahil the FBI and the prosecutor's office are in cahoots para matanggal yan. O, dito naman sa state level, ganun din po ang proseso. Yung mga police dito, yung mga so halimbawa, local police, state police, o di kaya tatawag ng tulong ng FBI. O tapos makiki-coordinate sa DA, sa prosecutor's office. Ha? O district attorney, ganyan, whatever. Sila ang magpo-prosecute dito sa mga, marami po dito. Oo, maraming mga congressman, state assembly congressman, senators, ganyan, ang nakakasuhan. Wala pong sinisino-sino. Doon sa ating bansa, pag nalaman ay senator yan, huwag niyong galawin yan, powerful yan. Puta, paano naging powerful yan? Taong bayan ang nagluklok sa kanya dyan, tapos sinabi niya, powerful ako. Di ba Magalong? O dapat nanghingi ka ng tulong ng NBI para sulit na sulit ang pag-iimbestiga. Ganun po yun. Para totoong may accountability. Wala eh. Take the example of Sara Duterte. Wala. Ibinunyag ng COA. Ang dami niyang mishandling of funds. Ang dami niyang disallowance. Hindi niya maipagtanggol. Tapos sinalo. Sinave siya. Nag-SOS siya sa Supreme Court at sa Senado. Pareho pang SS. Sara Court and Sara Senate. SC and SS. No, kaya Congressman Ridon, ayan na. Ready na po si Magalong. The ball is in your hand. Okay, punta naman tayo dito mga kababayan
sa sinabi ng ilan na tulad ng isang framers ng Constitution at ilang mga political expert tungkol po dito sa pagkaka-archive ng Senado dito sa impeachment case ni Tokmol Sara Duterte. Sabi po dito ni Monsod na ito pong si Mr. Monsod, isa po ito sa nasumulat ng Constitution, framers ng Constitution. Sabi sa GMA News Online, Monsod, archiving means dismissal based on SC ruling. Ayun ang sabi niya. If the Supreme Court's decision were to be the basis, then the impeachment complaint against Sara Tokmol Duterte was effectively dismissed when the Senate archived it, according to one of the framers of Constitution. Quote, ang sabi sa SC decision kapag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know. But if you follow the SC decision, if you archive it, it amounts to dismissal of the charges. Sabi po ng abogadong si Christian Monsod na siya ring isa sa mga framers ng Constitution. Yun po yung kanyang opinion. However, retired Associate Justice Adolf Ascuna, o ito rin, isa rin to sa mga framers ng Constitution aside from retired Associate Justice, said the Senate can always retrieve, pwede daw palaging kunin, no? The impeachment complaint from the archives without prejudice if necessary. If necessary, ano yung necessary? Kung ipinag-utos ng Supreme Court, nagkamali kami, therefore you have to proceed to impeachment trial. Ang problema, i-honor ba yun ng Senado? Remember, sabi niya nila, we respect the decision of Supreme Court because it's the final arbiter. Just in case, ganun ang decision ng Supreme Court, nire-reverse nila yung unang ruling. Sabi nila, nagkamali kami, okay, tama ang prosesong ginawa ng House, okay, so, mag-impeachment trial kayo, naka-archive. Anong gagawin ng mga senador ngayon? Igalang ang Constitution? O, tingnan natin kung gagawin nila. Malamang yan, dadaanin sa botohan, mga kababayan. O, eto pa, isa namang UP College of Law Assistant Professor, si Paulo Tamase, described the complaint as natutulog siya ngayon, in deep sleep siya sa Senado hanggang buhayin siya ng tamang motion. The impeachment complaint is currently sleep. Ayan. Ngayon, nagdagdag si Ascuna, mga kababayan. Whatever is the decision of the court, let's just accept it because that's become part of the law of the land. And that is our system. Regardless of the Supreme Court's decision, among the issue in the ruling is the one-year ban rule, another law expert said. Malinaw kasi namang desisyon ng House, dinesisyonan ng House yung port complaint. Bago pa nila dinisyonan naman yung 3 pang complaint. Paano yun naging 1-year ban doon sa pang-4 na complaint? Nauna yung inaksyonan ng House to a plenary vote yung pang-4 na complaint. So, ang logic ay questionable na. Sabi ni Attorney Domingo Cayosa, ayun pala. So, hindi naman pala inaksyonan yung 3. So, walang initiation. Ang inaksyonan at dinesisyonan ay yung port complaint. Nandoon yung initiation. Kaso hindi daw po ganun Sabi, Ayun ang pagkakaalam ng sumulat ng ponente. Ascuna also questioned whether the first 3 impeachment complaints could be considered initiated despite not being referred to the House Committee. Ayan. Diba? Tinatanong din ni Ascuna. The interpretation we gave in Francisco versus House of Representatives is the one being modified in the present case. Because in the present case, the SC said the 3 complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived. And later on, with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed. Yun. Yun ang interpretation bago ng Supreme Court doon sa desisyon ni ponenteng si Marvic Leonen. Initiated daw yun. Na-initiate daw. Hindi nga nangyari, hindi nga na-refer sa committee. So walang initiation. Okay? As part of the Supreme Court decision, also questioned the House for a lack of the due process, as Duterte was not given a chance to respond before the complaint was brought to the Senate. Ayun, wala daw due process, sabi nung si ponenteng Marvic Leonen. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng Senate hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because they did not exist at the time. Walang shortcoming ang House. Kaya nga, bagong rules ang binigay ng
judiciary. Sila po ang naging legislator, sila ang naging House of Representative. Ang nasa isip ng ponenteng si Marvic Leonen, bakit hindi binigyan ng due process? Ganito dapat ang ginawa ninyo. Wala naman doon sa House rules yun dati. Wala. Sila ERAP ba sinabing, due process ka, magtanggol ka muna sa HOR. Gloria Arroyo, magtanggol ka muna sa HOR. Biruin nyo, binigyan pa actually ng due process si Pusit dahil doon sa TRICOM hearing. Ano ang sabi ng House? Ang due process doon sa impeachment case. Matagal nang ganito ang proseso. Bakit nyo kami bibigyan ng bagong proseso at ia-apply nyo ngayon retroactive? Dapat sa mga bagong kaso. Di ba? Maling-mali. So ibig sabihin, pinagtatakpan nila talaga si Sara Duterte. Sinasalba nila si Sara Duterte. Eto pa isa mga kababayan. Meron po silang gustong mangyari dito, no? Sana may oral argument sa motion for reconsideration para maipaliwanag sa taong bayan kung anong dahilan kung bakit hindi talaga pwede itong kasalukuyang articles at ito ay pumasok sa 1-year ban. At bakit na ban hindi naman na-repair sa committee. Bigyan ng pagkakataon ng House in an oral argument kung bakit hindi pa initiated yung tatlo. Correct. Wala nga pong oral argument Basta sinulat na lang ng ponente, binigay doon sa 12 o sa lahat, sa 14. Yun, nag-agree yung 12, yung isa abstain, yung isa wala sa bansa. Di ba? Wala Kumbaga, decision lang ng isang tao inagrehan ng 12, mga hudas talaga. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.